Magandang hapon. So yun po ang aking pag bumati ako ng magandang hapon, magandang umaga, good morning, good evening. It means to say, VCF yan. So we have to make an identity so that Jesus will be known. Our target is that the world will know who we are, who God is, and what is our purpose. Today, we're going to praise and worship the Lord. Middle week service, kailangan po natin sa kalahati ng ating journey, kailangan natin ng strength para matapos ang biyahe. Dahil ang isang Kristiyano na walang support sa kalagitnaan ng biyahe, hindi niya marating ang kanyang paroroonan. Kaya maraming salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng idea na ito pala ang tama at dapat. So, magandang hapon sa lahat. Purihin po natin at sambahin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Tanging ikaw, O Diyos, ang nakapagbabago sa puso ko. Let's be faithful. Pagpupuri ko sa iyo. Wala kang katulad, Panginoon, sa aking buhay. Wala nang ibang katulad mo. Amen, amen, and amen. Wala nang iba na hihigit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Kaya tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah! You're here. Ibang katulad mo. Wala nang ibang mahigit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan at siyang sumakop sa aking kalooban. Titiwala ng lubos, tanging sa iyo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Hallelujah! Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahihigit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan at siyang sumako sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa iyo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Panginoon, sa langit man o sa lupa, ay walang makapapantay sa pag-ibig mo. Kaya ito ang panalangin nais kong awitin para lamang sa iyo. Maghari ka, O Diyos, at manahan sa puso ko. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa iyo lamang, O
Maraming salamat sa iyong makapangyarihan na trono, ang trono ng awa at ang inyong trono ng grasya na nasa aming puso na. That's why you're the King of Hearts. Ang mga puso ng mga naniniwala at nanampalataya kay Jesus ay nagkakaroon na ng flow, ng batis ng pag-ibig, batis ng probisyon, batis ng healing. Yan lahat ay nararanasan ng inyong mga anak. Yan po ay ang aming pinapasalamatan sa araw-araw. Wala kaming patid sa pagpapasalamat dahil nararanasan namin ang lahat ng inyong mga pangako. Kaya malaking bagay, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, maging itong middle week service na nagbibigay ka ng pagpapala. Maraming salamat, Lord. Yung mga nakatanggap talaga, pinapahalagahan itong middle service as middle week. Kasi sa kalagitnaan ng aming isang linggo, ay nagkakaroon din kami ng konting kahinaan. Ngunit kayo, kapag kami ay sumunod lamang sa iyo, pupunuin at pupunuan mo ang lahat ng kakulangan upang ang buong linggo ay maging mas makapangyarihan kaysa sa dati. Kaya nandito kami para katagpuin kayo uli sa aming pagsamba. Ang inyong presensya ay mararamdaman. Let's worship the Lord. Narito ang Panginoon. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang
ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko'y ikaw, O Diyos. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang papupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. O Jesus, luwalhatiin ang pangalan mo. Niluluwalhati namin ang inyong pangalan, ang pangalan Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Alright. Diretso po tayo sa salita ng Diyos. I would like to announce to you na ang ating middle week service ay ina-assign natin kay Pastora Jonah at kay Pastor David. For a while, nandito pa ako. So, I'm, hanggang ngayon po ay lahat tayo under training, tinitrain tayo para ang ating services ay biblically equated at saka spirit-filled, spirit-led. Ito po ang BCF. Sa live stream, I see to it as a pastor ng ating salitang binibitawan dito sa live stream ay spirit-filled, spirit-led, at saka biblically equated. Kailangan po natin ito i-check sapagkat napakahirap po na kayo ay nakakarinig ng salita. Pwede namin kayong i-entertain katulad ng iba. Ang DCF po ay hindi nang i-entertain. Tayo ay nag-feed ng mga flocks dahil ito ang kapanawagan ng Diyos ng kanyang salita, fresh from His mouth. Kaya ayoko na mag-preach ang aking mga associate pastors. Of course, hindi sila perfect, hindi rin ako perfect. So mayroong pagkukorek po tayo. Kapag hindi tayo amenable sa correction, sa rebuke at saka sa training, wala po tayong reason para ilalagay tayo sa leadership. So ang leadership po ng spiritual leadership ay hindi siya basta-basta. Na basta gusto mo na lang mag-preach, mag-share ayon sa iyong alam, hindi po yon. Kasi kung hindi natin ibabalanse ito sa prinsipyo ng Diyos, pwede kayong maglagay ng mga kung ano-anong gusto ninyo, yung mga PowerPoint ninyo, dinidesign ninyo para sa gusto ninyong mangyari, that's manipulation. Kaya mahirap po, nandito ako para mag-correct. Hindi naman lahat ay perfect, pero we see to it na under ito sa principle ng Diyos. Alam niyo, ang Bible ay hindi literal. Hindi lahat literal. Katulad ng rapture, wala kayong makitang rapture. Kaya lang, sa tuwing kayo nagbabasa, nandoon yung rapture. Ibig sabihin,
na ang interpretation po ng Bible ay ayon sa kanyang prinsipyo. Sana yun ang makita natin. Can you imagine, kapag nakita ninyo ang planet Earth sa labas, no, ang planet Earth, may pinakamaliit, yun ang gusto ng Lord. Revelation is yung ikaw, yung makikita ko, ang laman ng ulo mo, pati kuto. Yun ang ibig sabihin ng interpretation ng Revelation. Yung sa labas, hindi lang panlabas, kundi hanggang ka sa kaso-kasuan nakikita, yan po ang revelation ng Lord. Under training pa yung aking mga associate pastors hanggang ngayon. So hopefully, na by the grace of God, ay kailangan ko silang isalang para at least doon ko sila makita kung ano ang dapat at hindi dapat. We see to it, ako ay see to it na yung dating ng salita sa inyo ay talagang lumago kayo. Amen. So today, middle week service, we used to talk. Kaya nga, itong middle week na to ay prayer meeting po ito. Sa mga BCF, kung gusto nyo talagang maging tunay na BCF, you have to join prayer meeting. Kasi ang prayer meeting, yan po ang connection ng Diyos sa church. Yung prayer meeting, hindi yung sosyalan lang na pupunta ka sa Sunday, magpe-praise and worship. Prayer meeting sa body of Christ, sapagkat sa body of Christ, nakakakuha tayo ng agreement. At doon ang promise ng Lord kapag 2-3 na believers ha, hindi basta-basta. Kaya nga yung prayer meeting, tumatakbo kayo sa prayer meeting kasi nandoon si Lord. Amen. Medyo yung iba hindi pa naintindihan kaya hindi sila tumatakbo. Sila ay nagsisin lang. Alam naman nila na live stream na lang. Okay na sa akin yung live stream. Pero tingnan nyo lang po ang effect din. Kasi kung totoong Kristiyano tayo, nakatingin tayo sa resulta. It's like Jesus. Jesus said to the Pharisee, paano po ba ang tanong ng Pariseo, ng lawyer? Siya ay lawyer, magaling, sa council. Tinanong niya, paano ba daw pumasok sa kaharian ng Diyos? In fact, siya ay council na, siya po ay pari. Masabi natin, siya ay may katungkulan na sa iglesia, pero nagtanong pa rin siya kay Jesus, paano? Deep inside, mayroon siyang naramdaman na hindi siya ligtas. Na hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos in spite na siya ay magaling, council, pariseo, or sabihin na nating priest siya. Pero nagtanong pa rin siya, paano ba? So ang sabi ng Lord, ano bang ginagawa mo ngayon? In short. So hindi po nag-judge si Lord sa creed, kung ilang verses ang alam mo, kung magaling ka sa PowerPoint. Ang ginajudge ng Lord, ano bang ginagawa mo ngayon? Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Yung ginagawa mo ngayon ay doon ka i-judge, hindi sa creed o sa iyong verses na alam. So, being born again believer, kailangan po yung ipaalam natin ang pagkakaiba ng religious person at ng born again believer. Ang born again believer ay pumipirmi. Hindi po tayo hoppers, katulad ng iba na this is not to judge you. This is not to condemn you. Pero matagal na kayo sa pananampalataya, parang kayo ng ng churches, ibig sabihin hindi talaga kayo totoong nagbabasa. So, hindi niyo pa rin alam kung saan talaga. Diba tayo po ay bago tayo mag-asawa, talagang nag-isip tayo, bago tayo pumasok sa isang simbahan. Ang tanong laging ganito, hindi yung anong makuha mo dyan sa simbahan, kundi ang tanong lagi ganito, ano ang maibibigay ko sa simbahan? Palakpakan po natin ang Lord. Sabi ko sa inyo, iba ang born again believer. So today, our message is for prayer and fast. Mahalaga po ang prayer and fast kasi kapag hindi po tayo nag-pray and fast bilang isang mananampalataya, it's impossible for you to hear the voice of God. Akala mo lang boses ng Diyos yan, pero kapag walang focus, walang fasting, walang focus, kasi ang fasting po ay from focus, ay
ma-misheard mo ang boses ng Diyos, ang boses ng mundo at ang boses mo. So 3 boses pa naman ang naririnig mo. So you have to be right when you hear the right voice of God para mabigyan kayo ng tamang direksyon para sa tamang resulta. Alright. So today, breakthrough po. Dahil naalala ko yung word doon sa kabuling, mukhang hindi pa rin po naintindihan, kaya hindi lang po ang kabuling, ang Greenfield, kundi lahat tayo. Sana ang taga Greenfield nakikinig. Dahil kailangan nyo itong malaman. Ano po ba ang meaning ng breakthrough? Kailangan malaman natin ito ngayon upang ma-enjoy natin dahil ang breakthrough ay binigay ng Diyos sa ating lahat. Kung kayo ay anak ng Diyos, ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ngayon, binabati ko si Rocky. I think nasa OR siya. Naghanap sila ng dugo. Kung mayroon kayong dugo na type O. May okay na? Okay. So, yun nga, of course, nananalangin kami sa iyo. Ito yung topic na sana mapakinggan ninyo ang message ng Lord na makarelate sa inyong sitwasyon ngayon. Katulad nito, simbahan, hindi ka nagsisimba. Tapos hihingi ka rito ng tulong. Masakit ang salita. Pero totoo kasi. Saan mo nilalagay ang oras mo? Saan mo nilalagay ang iyong pera? Doon ka makaka-harvest. Sa inom wala ka namang ma-harvest, kundi talagang magbabayad ka sa ospital. Pero sa Diyos, may ma-harvest talaga kayo. Kaya marami pong umalis dito sa BCF, prangkahan. Dahil po ayaw nilang magpa-correct, ayaw nilang pakialaman sila sa kanilang mga inuman, sa kanilang mga ginagawa. Kailangan ko pong makialam bilang pastor kasi paano kita pagkatiwalaan kung hindi ko alam? Nagkakaalaman tayo sa born-again believers sapagkat paano kitang matulungan kung hindi ko alam? Naintindihan po ba natin? Sana dahan-dahan na tayong mag-mature dahil marami po sa ating mga Kristiyano hanggang ngayon, wasak na naman yung church ng iba, so maghanap na naman ng kung saan-saan. At wawasakin na naman nila yung bagong pupuntahan nila. O di, klaro po na hindi tayo nagdadala ng magandang balita, kundi masamang balita. Ang church ng Diyos, kapag winasak mo yan, wasak ka talaga. It will come back to you. O, marami pa rin sa atin, walang tigil ang inyong talking against pastors. Na alam nyo naman, tingnan yung buhay ninyo kapag yan naman ang inyong trabaho. Panay na lang ang diferensya ng pastor ang nakikita nyo. Yung diferensya nyo, pag nakita, talagang galit kayo. Tama ba? So ngayon po, kailangan natin mag-level up. Are you ready? Women's, yung hope natin, kailangan may 5 man lang kayong madala. 5 sa women's natin sa Monday. Siyempre, ang leader dapat meron. Ganun pag leader ka, dapat mas malaki ang gastos mo. Ganun talaga Hindi ka pwedeng mag-leader na ikaw palibre. That is manipulator yan. Hindi yan totoong anak ng Diyos. Ako po ay hindi ko ginagawang piggy bank ang ministering ito. 5 daw kay Pastor Alfredo. Sagot niya. Sagot mo pa? Okay. So 5. Yun lang kasi pag in-announce mo dahil hindi ka nahihiya. Ako wala akong hiya. Pagdating sa ministry, talagang i-announce ko para hindi mo alam yung mga taong nakikinig, they will be touched by the Lord. Oo, pag tayo po ay ministers, kailangan ay tayo ay nasa protocol. Hindi, kung ang mundo nasa protocol, tayo pa kaya is our God, is a God of order. At ang ministers ay hindi nag-gain ng pera sa ministry. Oo, biblical po yung mangolekta tayo ng ng tithes and offering. Pero hindi ibig sabihin niyan ay magiging piggy bank ng ministers o pang Chanel o pang bili ng bag.
Oo, yan pong pera na yan dyan ay for the ministry. At ang ministry ang bubuhay sa'yo. Amen? Pag ang Diyos naman ang bumuhay sa'yo, sobra-sobra. Alright, so let's go straight. Breakthrough po ang ating salita ngayon. At ang breakthrough, ang meaning ng breakthrough is a sudden, dramatic, and important advance. Sudden, bigla, pero dramatic. Paano mo ba ma-explain yan? Sudden, pero dramatic. In other words, biglang pagbabago ang breakthrough. Ang breakthrough ay biglang, bang! Pagbabago, pero may drama. Dramatic eh. Dramatic yung entrance niya. At ito ay importante sa pang-advance. Ng ano? Progreso ng buhay natin. Bilang Kristiyano, the Lord wants us to have breakthroughs. So, naintindihan na ba natin ang breakthrough? Opposite po ng breakthrough is setback or dead end. Or not making progress in your life. Pag hindi ka katulad ng Greenfield, nakaramdam na talaga ako ng walang progreso, kaya kailangan ng i-breakthrough. O yun. Pag tayo ay na-deceive, hindi natin alam na tayo pala ay nasa sementado na, nasa sementeryo na tayo, dead end. Kailangan may breakthrough. Again, ang ibig sabihin ng breakthrough, a sudden, dramatic, and important advance. Ang science po ay nangangailangan ng breakthrough. Mukhang yung iba magaling na, wala man lang sulat. Ang iba ay nangangailangan, ang technology ay nagkakailangan ng breakthrough from time to time. Kailangan ma-level up po yung technology natin, kaya ang layo-layo na ng ating teknolohiya ngayon, ang ating science, yung ating medicine, kailangan ng breakthrough. Ang marriage natin, kailangan din ng breakthrough. Nakikinig ba kayo? Relationships needs breakthrough. Career. Yung ministry natin, kailangan ng breakthrough. Ibig sabihin, dahil not moving forward. Pag hindi na nag-move forward, kahit health mo, hindi na nag-move forward, gamot ka na lang ng gamot, kailangan mo ng breakthrough. Sabihin mo sa katabi, lahat tayo kailangan ng breakthrough. Kung kayo man ay nakikinig all over the world, kapag kayo, ang inyong finances ay wala man lang pagbabago, parang bayad utang na lang, you need a breakthrough. Kaya yung iba po, nag-first fruit, ang iba naman ay nagsiseed planting dahil kailangan nila ng breakthrough. Ang breakthrough po ay ang salita ng Diyos. Hanggat hindi mo inalaw ang salita ng Diyos ay wala kang pagbabago. Klaro? Palakpakan natin ang Lord. Are you blessed for the word tonight? Sana maintindihan po ito kasi na makahirap po mag-preach kapag yung inyong audience ay hindi focused, hindi nakaunawa. Dahil ang focus ay requirements ng understanding. Paano ka nga naman makapag-unawa kung di ka nakafocus? Kung ang iyong Christian journey ay pa ganon-ganon, katulad ng ilaw, hindi ka talaga makakuha ng exact na gusto mo. Kailangan po natin ng fixed. Focus means fixed na hanggat tayo ay magkaroon ng pagbabago. So personal and spiritual breakthrough ang kailangan natin. Ako din. For several times sa buhay ko, nung dumating ako dito, bangkarote kami. Sawa ko talagang puno ng utang. Ang lahat ng aming ari-arian ay nalagas ng sugal. At nag-umpisa akong talagang zero. Ginanon ako ng Lord. So I need a breakthrough. So anong ginawa ko? I use the principle of God. Hanggat hindi prinsipyo ng Diyos ang gagamitin mo, walang mangyayari sa iyo. Kahit sa ministry mo, magiging religious ka rin,
Tingnan mo, middle week service, gusto mo namang mag-serve sa Lord, dapat nandito ka kasi kulang ka pa ng alam. Ipapakita mo sa Lord, part yun, na you want to be qualified in breakthrough. Alam niyo, ang breakthrough nangangailangan din ng qualification. Leadership. Paano ka matawag na leader kung ikaw ay adulterous? Paano kang hindi ka pwede sa leadership hanggat ikaw ay nasa inuman pa? Dahil yung mga tao sa labas ay magsasabi against sa iyo, hindi mo ma-handle. Hindi po ako nagko-condemn sa inyo. If you are in that situation, pwede pa kayong magbago. Alam ko yung restoration, yung paghingi ng tawad. Ngunit kapag hindi ka nag-move, ganun ka pa rin. So, you should not be in leadership. Naintindihan ba natin? Okay, learn to fast and pray. Baguhin po natin ang kaalaman natin sa fasting. Ang fasting ay to abstain food in replacement sa salita ng Diyos. Paano mo nga naman malaman na ang salita ay makapangyarihan kung inunahan mo na may sakit kasi ako kaya bawal ako mag-fast. Hindi ako mag-fast kasi alam mo may ulcer ako at kung ano-anong reason. Hindi mo ma-discover ang kapangyarihan ng Diyos hanggat hindi mo ginawa. You have to do it. Paano mo malalaman na ang Diyos ay may kapangyarihan hanggat hindi mo sinusunod? Kaya ang reason ay isang bilang pagsabi na ayokong sumunod. Naintindihan ba natin? Are you jotting down? So did end po ng everything ang opposite ng breakthrough. Breakthrough is that you destroy, you decided to stop, and then you can start all over again. This time, tama ang iyong uumpisahan. That is breakthrough. A sudden, dramatic, and important advance. Gaya ng sinabi ko, lahat tayo ay nangangailangan ng breakthrough. Sa money, sa pera, kailangan natin ng breakthrough. Bakit ganito? Nagtatanong ka na. Ilang taon na parang bayad utang na lang yung nangyayari sa buhay ko. Oh, I need a breakthrough. Ganon. Bakit ganito? Mula noon ang sakit ko, ganon pa rin. Maintenance ako ng maintenance, I need a breakthrough. Ganon. Ano pa? Sa relasyon, mukhang di nagbabago ang relasyon ng mag-asawa. I need a breakthrough. Lahat ng mga bagay na alam mong passive o walang pagbabago, you need a breakthrough in that area. So are you blessed tonight? Anything na hindi nagkakaroon ng progress, kung ikaw may cancer, siyempre, pag cancer, talagang you're going to die. You need to have a breakthrough. Kailangan mo itong message na to ngayong gabi. Sa lahat ng OFW, ang salita ng Diyos ay talagang very rich, mayaman. Ito ay for nurturing. Katulad ng kinakain ninyo. Ano ba ang kinakain ninyo? Yun ang magdidetermine ng inyong health. Ang salita ng Diyos ay very nutritious, very rich in substance. Kapag ito ay tama ang pagkain. So tonight, we're going to feed you ng salita ng Diyos, the Word of God, so that you will be enriched, so you can have your breakthrough in your life. Example po natin si Rocky. Kailangan niya na ng breakthrough. Dahil ang buhay niya ay paikot-ikot na lang hanggang sa alam niyo ba na pain is used by God? Kung hindi tayo masaktan, talagang walang pagkakataong magkaroon ng pagbabago. Yung human behavior kapag ikaw ay nasaktan, katulad ni Rookie, siya ay naoperahan. Alam nga naman, iinom siya sa ganong sitwasyon, di ba? Hindi na. O yun. Human behavior, babait ka kapag may pain. So, kapag ikaw ay nasa pain, congratulations because you are about to face a breakthrough. Ganon sa Diyos.
Imbis na ikaw ay manlumo, ikaw ay magsaya dahil alam mo, pagkatapos ng trahedya, bibigyan ka ng panibagong simula ng Diyos. Palakpak. So if you are not making progress in everything, in money, in relationships, sa buhay, sa iyong sarili, you need to have a breakthrough for you to move forward or progress sa iyong buhay. Sabi ng Diyos, hello! Kapag ikaw ay nasa pleasure, hindi lahat ng oras ikaw ay nagpapasarap, darating, timplado na ng Diyos, darating ang araw na ikaw ay magkakasakit, madisgrasya, whatsoever, to inflict pain so that you can have a breakthrough. Sabi niya, hello, do not think that you just live just for you. Kapag tayo naging selfish, wala na tayong iniisip kundi sarili natin, God is going to call your attention. Kaya meron po tinatawag sa natin ng mga aksidente na yan, di kaya kung anong mga uring pain ang mararanasan natin just for you to know that God is around. Alam mo sa pleasure, wow, praise God, nagwi-whisper ang Diyos. Pero sa pain, nagsha-shout ang Diyos. Pay attention! Come on, give Him a clap offering. Sige pa. That's why, if you are in pain right now, itaas ang kamay at sabihin mo, I am about to have a breakthrough tonight. Come on, palakpak. Let's go, Proverbs 20:30. Praise the Lord. I'm so excited. Sabi ko sa inyo, sa edad kong ito, I have to blow everything I can blow. That's why I'm asking God to protect me dahil medyo nagnanak-nak ang Satanas para pigilan ako. But I decided to go through. That's why may breakthrough tayo. Kung ito man ay mga huling araw ko na, I have to do my best shot because determinado ako. Papunta ako talaga kay Jesus, wala na makakapigil sa akin. What about you? Proverbs 20:30, makinig ka, Rocky, o Salvadori, wherever you are. Pinadalan ako ni na kahit maraming tato, pastora, merong kapatawaran. Oo. Ang Diyos naman talaga nagpapatawad. Pero hanggang ngayon, hingi ka ng tawad. Iiyak ka. Maya-maya, nabalitaan ka naman, nandungo naman sa inuman. Abay, hindi naman yun ang Diyos natin. Kaya hindi ako natitinag sa mga maraming tato na umiiyak na gumaganon eh. Tingnan mo muna ang resulta kung totoong naghingi ng tawad. Yung mga drug addicts na dramatista, kung makahingi ng tawad, wagas, kung pwede pa, halikan yung paa mo. Pero hindi naman pala totoo. So, careful po tayo. Pag tayo ay Kristiyano, hindi lahat ng humingi ng tawad ay totoo. Because they can manipulate for the sake ng kanilang selfish ambition. Hindi tayo magpapagamit sa mga ganong klaseng tao. Na alam na nila ang katotohanan, ginagawa pa rin. Manipulation yan. Ano pa yan sa magnanakaw. Yung unang nagnakaw, medyo inosente pa kasi bago sa nakawan. Medyo may consider pa yan dahil nadala lang. Pero yung dati ng magnanakaw, tumataas na yung rangko, naniniwala pa rin tayo. Di tayo yung nagbigay sa kanila ng another rank. Tayo ang naging instrument para tumaas pa ang rangko ng mga manipulator. Kaya nga mahirap Tiwala kasi. Pag nawalan ng tiwala ang tao sa iyo, yan ang mahirap. Mahirap mabuhay nang hindi ka na mapagkatiwalaan. Ikaw naman ang gumagawa niyan. Wala kang sisihin sa ibang tao. Hindi mo sisihin yung mga magulang mo, ibang tao.
Ikaw ang may gawa niyan. Alam mo ang totoo, ngunit ginagawa mo pa rin yung mali. At alam mo yung taong ginawan mo ng mali, yung ninakawan mo, ginawan mo pa rin ng mali. Para bang sinasabi mo, tanga ito, kaya pwede kong i-manipulate. I-triple ang bayad sa'yo kasi lahat ng action po natin ay may balik. Palakpak. This is not to condemn anyone. Hey, kung kayo naririnig. This is to remind you and me na mayroon pa tayong chance. That's why you need a breakthrough of that kind of habit. Alright? Kuminsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Lahat tayo magbasa nito. Kung minsan, hindi lahat kung minsan, ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Yung bang tipong sinasabihan ka, wag masyadong kumain ng baboy, kakain ka pa rin. Tapos pag na-hospital ka, maghingi ka ng prayer. Paulit-ulit na lang. Huwag mo naman sana hintayin na ikaw ay hindi ka na marimedyohan. Kung minsan, pangalawa, pangatlo, binigyan kayo ng chance ng ICU 1, ICU 2, ICU 3, mukhang talagang ICU literally na. Palakpak. Buti lang kung nagawa mo ng mission mo, pero kung pa ganun-ganun ka ng mission mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo, marami po ang umaalis sa BCF dahil they want to escape discipline. They want to escape process of maturity. Gusto nila agad-agad ilagay sa leadership na walang proseso. Kaya, pagtatawanan ka pa rin, magiging leader kang walang alam. Hindi ka na disiplina. Yung bibig mo, kung magsalita ka, magsagot ka lang sa, ba't ang tagal mo sumagot? Can you imagine? Hindi ka halata na hindi ka disiplinado. That's why you need to go to process. Look at your neighbor, kailangan ma-process ka. Kung si Jesus nga di ba si Jesus talagang naproseso siya. Lahat ng kahirapan talagang undergo ng Diyos para ipakita sa atin kung paano natin marating ang tinatawag nating spiritual position. Kala nyo kung ano lang yung spiritual position bilang maging pastor? Talagang dadaan kayo sa karayom. Hindi siya basta-basta. Yung iba naman, basta na makapreach, pastora na agad, pastor na agad. Hindi na nila alam na meron ding mga protocols yan. Kailangan i-process ka. Kaya maraming galit dito. Matagal na daw sila. Hindi man lang ginawang leader. Buti pa, kalilipat ko lang doon. Leader na ako doon sa may doon. Saan? Sa Life Church. Agad-agad akong leader Diyan sa BCF. Ang tagal. Kaya na rebuke sa pastora. Kapag hindi naman po kayo talagang appointed, huwag niyong pilitin yung sarili ninyo. Dahil kung appointed kayo, hindi bingi ang pastor para kayo ay i-appoint. At alam niyo ba, ang ina-appoint ay sinisend. Kaya kung wala kayong submission sa authority, kayo tinulak lang ng sarili ninyong maging leader. Hindi rin naman kayo tatagal. Palakpakan natin ang Lord. Pain, parusa, o other term, distress, o parusa, pain, ang other term. Itong English kasi, kunti lang ang kanilang words. Kaya nga, yung sa Old Testament talaga, ang ginagamit natin ay Greek, or Aramaic, dahil sila ay maraming meaning. Katulad po ng love. I love my cat, I love my wife, I love my mother-in-law. Kaya pag sinabi mong I love my wife, I love my doogie, siyempre malilito yung wife mo, dug, kaya ang love niya, o ako talaga. Di ba? Kaya nga ito po ang diferensya ng English. Kaya lang bakit English ang ginagamit natin? It's all because ito po ay universal language. But we don't trust English language. Katulad po ng, hi, hello, bye, I'll give you a ring tonight. So kung ang meaning mo ng ring ay sing-sing, yung meaning niya pala ay tawag,
Kaya nakakalito ang English. We use Greek language dahil ang language katulad ng love, ito po ay hindi tayo naglalayo sa ating February. Pag mag-message kayo, pag February, love. Breakthrough is love from God. Dahil maunawaan mo ang love. Ang ginamit ng English ay puro love. Lahat yung eros. Yun ang love sa kanila. Pero sa Griego, agape lang ang love. Ang eros is erotic kind of, not love, of relationship. Talking about relationship. Filio is a brother relationship. Stereo is family. So ang family is hindi kayo close. Kaibigan ang close mo. Diba? Kasama tayong matulog na ating mga kapatid, pero yung mga secret natin sa kaibigan natin sinasabi, hindi sa kapatid. Naintindihan niyo ba? Ang different kinds of relationship. Agape is a relationship between you and God out of His love. Ang pag-ibig niya ay regalo. Kung hindi ka nabigyan ng pag-ibig na regalo, anong ibibigay mo? Wala ka. Kaya, don't tell me you love me but you don't have Jesus. You do not love me. You might like me, but you do not love me. Kaya ang love po ay Diyos. God is love. Love is love. So I hope naintindihan na natin yan. Hanggang ngayon, nagsulat pa rin tayo ng paulit-ulit na mga eros na yan, yung mga stereo na yan, paulit-ulit na isulat na naman. Ilang taon na ba? Sabi mo sa hanggang ngayon ba hindi ka pa nakaunawa? So palakpakan natin ang Lord. Sabihin mo nga sa katabi, kailangan mo nang mag-breakthrough. Yung paulit-ulit para kang addict. Walang breakthrough dyan. Okay, tonight is your breakthrough. Mas magandang makinig kaysa magsulat, lalo na matagal mo na itong naririnig. Okay, kailangan mo na ng breakthrough. Kung minsan, ito nga, kailangan masaktan tayo. Kung minsan nagkukorek ang Diyos sa atin. Kasi naman para mapaisip naman tayo. Hindi yung sige ka lang ng sige, kahit hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo, hindi. Kaya nga, ginagamit ng Lord sa Timothy. Diba? 2 Timothy 4:2 ba yun? Na ang salita ng Diyos ay i-break mo para malaman mo anong tama at mali. Alright? Kailangan po nating malaman yan. We all experience breakthroughs. We change when we face the heat. Mainit yung kasalanan. Kapag ikaw ay may asawa, tapos nagkataon na mainit ka, kakakain mo lang ng maanghang. You're on fire. Ay, masahol po kayo sa katulad ng aso. Kasi ang dalawang aso, may time talaga na kahit saan, talagang mag-sex sila. Kapag ikaw ay tao, ganyan ang nararamdaman mo, may heat talaga ang tao. Hindi mo naintindihan, kahit may asawa ka. Alam mo, kapag ikaw ay nasa lust, hindi mo na maisip kung anong magiging resulta ng ginagawa mo. Isasama ka, kahit sinong lalaki, kahit sino eh. Kaya nga kailangan natin ng self-control. One of the effect of the Holy Spirit. Kailangan mo ng self-control. Kaya yung hindi nagkakaroon ng self-control ay hindi sila connected sa Holy Spirit. Darating talaga ang time. Ang aso, pag nasa heat sila, they just do sex forever, whenever. Kasi, time nila eh. Time ng heat eh. Pero pag nawala na yung heat, kaalam na, babalik yan, magiging puppy. Tapos hahalik-halik kay Sarah Geronimo. Don't you realize that? Yung may mga puppy, may time na mag-hit yung animal na yan. And
You can feel it. Kaya maraming aso ang nakikipag-sex sa tao. Oh, para kayong pinanganak kahapon lang? Na-open ba yung mata natin? Bibili ka 25,000 na aso, 50,000 na aso, anuhin mo, i-shampoo mo, para ano? Di ba para yan sa hit? Love lang pormero, karis-karis. Pero mayroong organ. Hello? So this is breakthrough, huh? Palakpakan natin ang Lord. So human behavior, we can change right away kapag tayo ay nasa pain. Ang tao, pag wala siya sa ospital, katulad ni Rocky ngayon, automatic yan, human behavior, bait yan. Lalo na nangailangan ng dugo. Na alam mong operahan ka uli. Hanggang kailan? Alam mo, mutla ka, so walang choice kundi talagang magbago ka. It's a period of confusion. And you're getting ready for a breakthrough. Pero bakit marami dito? Hindi ko na lang sasabihin, naoperahan. Pagkatapos na naoperahan, mukhang wala nangyari. Hindi na in love kay Lord. Pero nung operahan talagang, lalo na namumutla at hindi pa naoperahan, mamaya nandyan sa service, mamaya nandito na naman sa hapon, sa gabi, nandyan na naman, sa meeting nandyan. At kung saan si pastora, papasukin talaga dahil magpapapray over. Aba, nung gumaling na, hindi pala breakthrough ang nangyari. Continue. So overwhelmed ka sa buhay mo dahil may pera ka na ngayon, may negosyo ka na. You needed a breakthrough. Akala mo lang sa pain lang? Hindi. Yung nasa pleasure ka. Kailangan mo rin ng breakthrough. Mukhang nasa behind si Satan. Puro na lang ako ganansya ng ganansya. Mukhang dadami ng pera ko. Mukhang di na ako makapagsimba. Di na ako makapagbasa ng salita ng Diyos. That's why prayer and fast is a breakthrough. I thank God, kakambal ko na yung prayer and fast na yan. Noong time 1984 pa, dala-dala ko yan sa buhay ko. Because I know I'm not a perfect person. Pag nakaramdam ako ng parang puro na lang pleasure, I need a breakthrough. Dahil alam ko walang progress ito. Marami ka nga, enjoy ka nga, kumakain ka, saan ka pupunta, pero walang progress dyan. So, whether in pleasure or in pain, you need breakthroughs. To maintain your parameter for God. Come on, give Him a clap. Pag kulang ka ng pera, you need a breakthrough. Lagi ka may sakit. You're struggling. You need a breakthrough. Wala na tayong pinaniwalaan kundi ano sasabihin ng doktor. Ang sabi kasi ng doktor ko, yung iba, sabi nila, wala nang sinabi ang Diyos. You need a breakthrough. Come on, give Him a clap of it. Seek God. So you can have a breakthrough. Psalm 72:2. Every night, you have a chance to talk to the Lord. And the Holy Spirit, kaya nga po, pag alis namin ni Pastor Alfredo, iwanan ko kayo ng series ng Holy Spirit kasi nakita ko kahit leaders hindi pa rin consistent. Ang isang karakter ng Holy Spirit ay consistency. Kapag hindi ka consistent, ikaw ay hindi ka sumama sa Holy Spirit. Medyo ikaw pa yung boss ng Holy Spirit. Kasi pag gusto ka kung minsan, okay, Holy Spirit, kailangan na kita. O dito medyo hindi na kita kailangan, don't you worry. So, but if you're born again, you need to be, your partner in life is the Holy Spirit. 24/7. Paano ka matawag na born again kung hindi siya 24/7? Ano siya?
Part-time lover? Look at your neighbor. Ano ba sa Holy Spirit sa'yo? Part-time lover? Kaya medyo malamig ka pa sa esprayet? Ang pag-ibig mo ba ay talagang bumubukal-bukal? Kaya nga, the advice, ako talagang nag-enjoy ako. When you discover masturbation, the art of masturbation as a strategy of the devil, natatawa ka na lang. Kasi nung araw hindi mo alam, lagi kang biktima. But ngayon, talagang alam mo na ang system that, Eros is a goddess. He is a god. Even now, he's alive. Ito po ang ginagamit ng buong mundo. Ang Eros is a god, G-O-D, found in Romans time. May templo sila. It's a temple of fertility. Maganda mag-worship doon kasi pag nag-worship ka, may mga babae at lalaki na naghihintay sa labas ng simbahan. Sigurado pag mag-worship ka, hindi pwedeng hindi ka mag-worship na wala kang partner. Kasi you're going to worship in sex. Eros now is alive in pornography. I would like to introduce to you, he's a god. Many people in this world worship him. The Eros god. Silent in the court. You need a breakthrough in knowledge. Come on. Sige pa. When you're doing masturbation, fornication, doing sex outside marriage, you are worshiping Eros. Muntik nang mag-Eron, ano? Para makatarungan siyang makapaghatol sa inyong mga mamamayan, pati na sa mga dukha. Ano to? What did I say? 72 verse 2. Para makatarungan siyang makapaghatol sa inyong mga mamamayan, pati na sa mga dukha. Distress, ang ibig sabihin, sumasagana sana ang mga kabundukan upang mapagpala ang inyong mga mamamayan dahil matuwid ang hari. Sa verse 1, O Diyos, ituro niyo po sa hari ang inyong pamamaraan, paghatol at katuwiran para makatarungan siyang makapaghatol. So the judge is the living God. Ang salita ng Diyos na siyang makapaghatol sa atin sa ating mga ginawa. So may kahatulan, may judgment. May consequence ang bawat action. Kapag kayo ay nag-masturbate, hindi ito tinuturo sa church. Dahil ang tinuturo sa church ay ang kanta. Paano mag-drums? Paano mag-gitara? Ang nota. Ang salita ng Diyos po ang ituturo natin. Amen. So, ano ang sabi niya? Lahat ng problema, pinunta ni Jesus dito to meet you, your need. Anong kailangan mo? Solution. Kung nabenda pa tayo sa pornography, sa lahat ng mga sexual activity, you are still related to Eros. And so therefore, you need to have a breakthrough. Break the chain. Hallelujah. Matagal na yung iba na born again, ngunit hindi nakarating sa ganong knowledge. Na bakit ka naghihirap ngayon, born again ka naman? Sabi naman, talagang malulhati. Sabi naman, masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Bakit hindi ka masaya? Because you still are connected to the world. At ang galing ni Satan, dahil itong self-centered, ginagamit niya, flesh. Para talagang hindi mo kayang talikuran ang pleasure, ang kasarapan ng sexual activity na kahit alam mong mali. Well, yung iba naman hindi alam, di ba? Natural, lumaki ka na lahat ng tao gumagawa ng ganon. Kaya nga, when you read the Bible, dahan-dahan kang nagkakaroon ng pagbabago. And eventually, i-break ng Lord, ang anointing niya makaka-break ng anumang connection mo. How could you minister to people if you are not yet separated from the world?
Ano ipipreach mo? This is not to condemn you. Walang perfect dito. Kaya nga meron kayong pastor na nagko-correct, nagbibigay ng tamang direksyon, nagbibigay ng tamang step ng inyong pagmi-minister. Hindi po basta-basta mag-minister. You need to have a protocol. You need to be in progress. Naintindihan ba natin? Kaya maraming tao ang umaalis sa VCF dahil ayaw nila. They're going to escape. Gusto nila mag-escape ng proseso. Gusto nila i-promote sila ng walang process. Lagayan system. Hindi pwede yan sa langit. Ang sa langit, righteousness. Kung anong tama, yun ang tama. Ang Diyos naman ang namimili, hindi naman ang tao. Tama po ba? Kasi kung pinili kayo ng Diyos, una, lilinisin muna tayo. Although hindi tayo agad-agad malinis, kahit na hindi pa nga tayo malinis, ay nakakapag-preach na rin tayo, malaking advantage yun. Tayo ay nasa grasya ng Lord. So ano naman ang gagawin natin? We need to do, double time, triple time na, wow, sa grasya ng Diyos, hindi naman ako karapat-dapat. Kaya nga pag nag-preach ka, lagi mong isipin, hindi ka karapat-dapat. Pag pinrocess ka ng Lord dahil gusto ng Diyos maging matatag ka na minister, hindi mo ma-handle ang persecution. Hindi mo ma-handle ang mga fighting against you kapag ikaw ay nagpipreach ng gospel. Ang taong hindi niya ma-handle ang persecution ay hindi makakatagal ng ministry. Atat na atat kang mag-ministry, na ano ka lang, na persecute ka lang ng mga iilan, back off ka na. Kaya nga, you need to be processed. Come on, give Him a clap offering. So how to seek the Lord when you are in pain? So you should learn how to pray and fast. Prayer is a gift. Can you imagine? Sino ba naman ang tao na nakakausap niya ang Diyos ng may gawa ng langit at lupa? It's a gift. It's a grace coming from God na binigyan ka ng line sa bilyon-bilyong mga tao, ikaw yung nakakarinig sa Diyos. Regalo yun. And fasting ay nandiyan naman sa Old Testament na kung paano mo ma-break ang mga bagay na hindi mo kaya, you allow God. Tulad nitong babasahin natin ngayon, mga samples natin sa mga war ng ating mga Old Testament people. Kung paano sila nagkaroon ng breakthrough. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung Israel na napakaliit na nasyon against all odds. Nakatayo pa rin sila. Ang VCF nung araw, lahat against all odds. 25 long years, nandito pa rin tayo. Nagre-rebuke pa rin. Yun po ang dapat nating i-discover. How could we have this kind of breakthrough? Paano po tayo? Ito ay through prayer and fast. For breakthrough. Prayer and fast is for breakthrough. Eh, napakahirap mong magbigay ng pera, lalo na't malaki ang amount hanggat hindi ka nakarinig sa Diyos. Dahil wala kang full assurance kung ibibigay mo yung buong sahod mo. Ano naman ang kakainin ko tomorrow? You're full of insecurity. So magkakaroon din naman ng kasalanan dahil napilitan ka lang magbigay ng iyong first fruit. Tapos andun yung kaba mo na paano ka mabuhay ng isang buwan. That's why you need to hear from God. That's why prayer and fast is the gift of God for you to have a breakthrough. Hello, Denise? So, if ever na tayo po ay nag-decide na magbigay ng first fruit, you should not consider anything. Walang reason. It's just because you want to give. Gusto mo talagang magkaroon ng breakthrough sa buhay mo, nagbigay ka dahil gusto mong tikman. Sabi ng Lord, taste me. Tikman mo ako.
Ay, sabi ng Lord, subukan mo ako. Test. Si Lord pang nagsabi, i-test mo. Well, wala pang nagbigay ng first fruit dito na napurdoy. Tandaan nyo yan. Not unless ang ministry ninyo ay talagang anointed. Now, how could you say na anointed ang VCF? Sa bunga nito. Sa bunga nito. Amen? So para makatarungan siyang makapaghatol sa inyong mga mamayan pati na sa mga duka. How to, prayer and fast is one whole day. We have, dito po ay meron tayong corporate. So bigyan niyo naman ng opportunity si Lord na prove niya sa inyo na ang one day na prayer and fast, tubig lang kahit may trabaho kayo, hindi kayo mamamatay. Siyempre, at first, bago sa'yo yan eh. Sa utak yung nanginginig ka, one day pa lang nanginginig ka na. So doon ka, matawa ka eh. Wow, ganun pala ako kasiba. One day pa lang parang takot ng lahat ng kalamnan na hindi makatikim ng kanin. Actually, pag nag-obey ka, ma-discover mo eh. Discover yourself. Sang araw lang mukhang hindi mo kayang ibigay sa Lord, yung buhay mo pa kaya. Hello? O ilagay yan sa notebook. Lord, nakakahiya, patawarin mo ako. Sabi ko pa naman, pag nagpipreach tayo, kaya kayo, you have to obey. Pero ikaw pala hindi nag-o-obey. So, mapapahiya tayo dahil ang Holy Spirit, i-display niya. Papahiya ka niya. Well, sabi ng Holy Spirit, trabaho lang, walang personalan. Amen. The chain will be loose when you have breakthrough. Kailangan tagalugin ko. Mukhang walang response. Ang kadena mo. Ano yung kadena? Pornography. Matagal ka na nakakadena dyan. Kaya walang nangyayari sa buhay mo dahil dyan sa pornography na yan. Silent in the court. Talagang silent ang korte kapag ang katotohanan ay kanya ng bang, bang. Kasi ang salita po ng Diyos ay judge. Sabihin mo sa katabi, you need a breakthrough. Hindi ka ba nagsasawa sa buhay mo parang Ferris wheel? Nasasarapan ka pero pagkatapos yan may consequence? Hello? Because, yun nga sabi nila, pastors, pakitaan mo ako kung mali ngayong mag-inom ng alak. Hindi ba kami pwedeng mag-inom ng alak? Sinabi naman sa Bible na moderate lang, okay lang. Ako bilang pastor, hindi talaga yan mali. Ang point is, kapag umiinom ka, ano mangyayari sa'yo? Okay ba ang pag-iisip ng taong nakainom ng alkohol at ng hindi? Yun na lang, masagot ko na lang ganito. Pagpili mo yan, hindi mag-inom ka. Yung mga ibang tao sa labas, alam mo si so and so, kagabi lang kami nag-inuman. Ngayon makita ka ng mga churches, sasabihin, yung mga taga-ibang, kasamahan mo sa church, nag-inuman kayo? E di syempre nakagawa ka ng confusion sa buong church. Lalo na kapag tayo ay ministry na. Again, this is not to condemn. Lahat tayo, pati ako, hindi ako perfect. Kaya nga, we need to adjust tonight. The Word of God is for correction, rebuke, for teaching, for training, for you to become what God wants you to be. Hallelujah! Praise God. Kayo magsimba kayo, on time kayo para magsalo nyo lahat ng anointing. Ang anointing po ay napaka-importante. Dahil ito yung nagkakat ng lahat ng mga chain na nagpapahirap sa tao. Anointing. If you are above reproach, yung 15 na requirements ng bilang ministers, iba sa inyo, siyempre, nakakagawa pa rin ng mali. But you need to remind yourself.
So we'll be talking, before I leave, I'll be talking again. Yung 15 na sinasabi ko dito sa ministry, bago ka mag-minister, kailangan alam mo yan. It's in the Bible. Bakit kung ayaw mo mag-go through, gusto mo agad leader ka, then mapapahiya ka rin, hindi ka rin magtatagal. Diba? We need strong leadership in this ministry. Come on, give him a clap of praise. That's why I ask you to join, because I want you to taste the goodness of the Lord. To join in prayer and fast. Imbis na 4 na araw, no, kasi hindi naman tayo under the law, but my desire for you is to steer you up in prayer and fast, at nang makita ninyo kung gaano kasarap ang prayer and fast, kasi ito po ang magme-maintain sa inyong position kay Jesus. Hallelujah! 21 days. Okay, we're going to have, I will announce later, kulang pa kayo ng substance, kaya yung iba, 21 days, 3 araw pa lang, wala na. So kapag na-break po natin yan, medyo baliwala. No problem, di ka naman bibitayin. Kasi it's between you and God. But I announce it if you want to join. Kasi di ba mas maganda, kapag ikaw ay nagpi-prayer and fast, magsa-sign in po tayo para magkaalaman na tayo ay pinagpipray ng bawat isa. Buong church nagpipray sa'yo, baliwala sa'yo. Hallelujah. Ayaw mo mag-join, edi ikaw mag-isa mo mag-pray ng sarili mo. You join in corporate prayer because you want everybody praying for you. Do not wait na kayo ay nasa ospital at saka kayo hihingi-hingi ng prayer. Nakakahiya. Diba, napagaling na, walang pinakitang faithfulness sa Lord. Diba? Wala tayong magawa. Kung sakaling humingi naman sila ng prayer, di wala tayong magawa, kundi magbigay na naman ng prayer natin. Sagutin man o hindi sagutin ng Lord, at least we do our part. Kaya nga po, lahat tayo dapat mag-join. Para sa atin ito. Dahil can you imagine, kung ang nag-pray and fast, nag-sign in 100, 100 ang magpipray sa iyo. Hallelujah! Iba kasi natatakot ng magutom, mamatay pa kaya? Hey, are you afraid of dying? O kaya nga, walang sound kasi talaga afraid na afraid. That's why you need breakthrough. You need breakthrough. Sa kabilang ibanger, mayroong kalayaan sa takot. Sa ibanger, mawawala ang fear mo sa kabila. Hallelujah. 2 Chronicles 20. 14, 8, 11. 1 Chronicles muna. Dito po ang story sa Bible ay hindi po literal. Kaya nga po, kailangan natin ng church. We study the Word of God. We break the Word of God so that ang interpretation natin ay hindi para lang galing sa atin. Kailangan natin i-confirm ito sa body of Christ para magkaroon tayo ng tamang resulta. Pwede mo kasi i-manipulate yung iyong interpretation. Amen? You know how to divide the Word of God. 1 Chronicles chapter 14, 8 to 11. 20 minutes at 20 minutes na lang. Tingnan mo ba, kararating mo lang, sabihin mo sa katabi, pauwi na yung iba. Alam mo, pag nag-rapture, di bali na lang. Huwag ka nang maghintay sa pagdating ng Lord. Total, di ka naman makaakyat. Tama ba? Sabihin mo nga sa katabi, adjust. Kung sinabing alas 5, 4:30, nandito ka na. Hindi naman sinabi na kailangan, gawin mo yan. Pero kung alam mo, pag in love ka sa Diyos. Ako 3 ang trabaho ko sa Korea. Alam mo yung mga grupo ko, mayroon kaming reunion. Kung nagsisinungaling si Pastora, 3 ang trabaho ko. Mayroon pa akong mission house na inaasikaso. After 5 o'clock na trabaho, jump up ako, Bible studies ko 3 hanggang 12. 12 o'clock nandun na ako sa bahay. Dahil 11:45 sarado na ang subway station.
Araw-araw yan. Bakit ko nagawa yun? Tuwing activity namin sa church, lagi akong nangunguna kasi leader nga ako eh. Teacher ako eh. Nagpipreach ako, nagtiteach ako. Lagi akong una. May trabaho ako niyan. Kasi pwede ko naman sabihin, sa sobrang in love mo sa Diyos, God will move your boss. At sasabihin mo, boss, pwede ba na kasi meron? Ay, oo, para sa church yan. Kailangan nandun ka. Sasabihin pa, mag-half day ka na lang. Bayad mo, 1 whole day naman. Yun po talaga nangyayari sa akin. 3 yan ang aking boss. How could I do that? Hindi ko kaya yan. It's all because God sees my heart. Alam niya, mahal ko siya. Alam ko naman na will niya yun. Kaya He has to make a way. Natin yung sinasabi natin, breakthrough. Sinubukan ko talaga. Kahit anong bagsik ng aking boss. Yung iba, hindi pa nakasubok, hindi talaga may trabaho. Alam mo naman, mahirap na. Bahala na wala yung juice, basta may trabaho. Diba? So, palakpakan natin ang Lord. Asa na tayo? Hello, yung ating mga na-reach out doon. Nabigyan niyo ba ang ating live stream sa Javier Clan? Para naman tumubo yung kanilang seed. Amen? Mukhang walang response. Palakpakan na lang natin ang Lord. Alam kong narinig ng Lord. Nang nabalitaan ng mga Epilistiyo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nilang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan yun ni David at sinulubong niya sila nang lubusin ng Pilistyo ang lambak ng Rephaim. Nagtanong si David sa Diyos, salakayin po ba namin ang mga Pilistyo? Pumunta po ako sa lugar na yan. At Iwaway, kung saan na caves na nagtago si David. Si King David ay napakagwapo. That's described in the Bible. Pero siya yung mabilis magbaging-baging kung saang mga kuweba silang magtatago. Dahil nung araw ay hinahanting ni Haring Saul. Matatalo po ba namin sila? Sumagot ang Panginoon, oo, lumakad kayo dahil matatalo niyo sila. Bago kayo lumakad, magtanong naman sa Lord, Lord, hindi yung, dalian nyo na dyan, malilate na tayo. Sabihin mo nga sa katabi, magtanong ka naman kay Lord, baka naman may ahas doon sa dulo. Palakpak kung ito ay inyong tatanggapin. This gonna be a breakthrough to you tonight. Kaya pumunta si David at ang tauhan niya sa Baal, Perazim, at tinalo nila roon. Dahil nakarinig siya. Sabihin mo sa katabi, nakarinig ka ba ng boses ng Diyos? Kaya prayer and fast can develop your hearing to the one who knows what is ahead. Sino naman ang maglilipol, magwo-war in your behalf, kundi ang Diyos? Sabi niya, nilipol ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan dumaragasang baha at ginamit niya ako para lipunin sila. Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na yon. Okay. Ito po ay isang mga patutuo sa Old Testament na may breakthrough kapag tayo manalangin. Sinabi ng Diyos, nakarinig si King David, ibig sabihin, King David must have that pray and fast habit. Palakpakan natin ang Lord or attitude. VCF. This time, kailangan na natin ng breakthrough. Sayang yung time. Ilang taon na lang kayo dito, hindi tayo nakakapag-breakthrough. Sunod tayo na sunod sa mga church na walang nangyari. Kanta ng kanta. Walang nangyari. Kung ano-anong pinag-iiyak-iyak dyan sa loob ng church. Di naman nagbago mga ugali. Puno ng iyak. Kung maghingi ng tawad, kala mo wagas. Mamaya, nandun naman nagdruga. Ay naapo, Diyos. Alright. 2 Chronicles 20:1-4. I want you to lay down your pain tonight. Kung meron man kayo mga pain, katulad ni Madeline na matayan siya, syempre, nandun yung lungkot. Hindi mo naman masabi, sige, mabuti na ngayon, nakapagpahinga yung kapatid ko. But deep inside, nandun yung lungkot. Kapatid mo eh. But,
Laging sinasabi ng Diyos, behold, I'm making a breakthrough. May ginagawa ako. May tinatanggal si Lord, may papalit si Lord. May ginagawa ang Diyos. Okay. 2 Chronicles 20:1-4. Pagkatapos nakipaglaban ang mga Moabite at Ammonite, kasama ng ibang mga Meunyo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat na nagsabi, napakarami pong sundalo, papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom. Sa kabilang bahagi ng dagat na patay, naroon na sina, the Dead Sea, dagat na patay, naroon sila sa Zazon, Tamar, na tinatawag ding Gidi. Ito ay napuntahan din namin ni Ate Y. So natakot si Jehoshaphat at dumulog siya. Kaya masarap. Kapag yung binasa mo, nakita mo, nandun ka, nakatayo kung saan si Jesus, nakikipag-meeting sa mga disciple, nagmimerienda ng isda. Wala naman sila kasing pagkain ng araw, kundi puro isda. And amazing, tatayo ang balahibo mo, lalo na yung Dead Sea na puntahan namin. Nag-stay pa kami ng 2 araw doon, na kung saan ikaw ay lulutang kapag sa Dead Sea ka. At maging ang kanilang swimming pool ay galing yung tubig sa dagat na Dead Sea, lulutang ka. Kung di ka na masaya. Alam niyo ba si Jesus ay alat? Lulutang kayo. Kapag sumakay kayo sa kanya, lulutang kayo. Wala kayong kahirap-hirap. Yun po ang ibig sabihin. Palakpakan natin ang Lord. At nag-utos siya na mag-ayuno, fasting, ang lahat ng taga-Juda. Kaya, nagtipo ng mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. If ever our nation sana ay may papasting ang nation natin, I'm sure this nation will have a breakthrough of our spiritual direction. Di yung puro na tayo pray sa Pilipinas, wala namang nangyayari. From corruption to corruption. By the way, alam niyo ba ang Corinthians ay a place of corruption, a city of corruption, kaya tinawag silang Corinthians? They are city of corruption. Alamin natin, doon po si Eros. May templo ng Eros doon. Kaya kung hanggang ngayon ay nandun pa rin kayo na ang tingin nyo sa asawa nyo ay material, gusto nyo lang ng sex lagi, sex ang inyong love, binibuild up nyo ang marriage niyo sa sex, you belong to Eros temple. Silent in the court. Kaya let's grow in love. Sa Sunday, sana nandiyan kayo para mas maunawaan ninyo kung ano ba talaga ang agape kind of love. If you see your marriage as a sexual building up of sexual activity, then that is not a real marriage. Kahit nung gawin mo, hindi kayo magiging maligaya. Because that is not governed by the author of marriage. Ang sex po ay maganda, regalo ito, walang masama, hindi dugyot, hindi masama, hindi pangit ang sex. Ito ay para sa mag-asawa. Outside marriage, ito po ay dugyot. Because nakakabigay ng poison sa mind at nagkukos ng sakit. Bakit ka may sakit? Dahil dito ang sakit ng galing sa utak, sa pornography. Very hard ang teaching ngayon, yung preaching ngayon. Naku, sabihin mo nga sa katabi, humingi ka ng grasya para magkaroon tayo ng breakthrough. O, narinig ng Satan yan. Mamayang gabi, ititwist niya yan sa'yo. Maniwala ka dyan kay pastor. Sarap-sarap ng natin. Diba? Tagal na natin, diba? Tagal natin engage. Ngayon po sabihin, hindi mo ako kailangan, sabi ni Eros. Look at your neighbor. When you have sexual activity outside marriage, you are contacting Eros and you are worshiping Eros. Mukhang marami talaga. Sabihin mo sa katabi, you need to break the chain. Tonight!
ngayon na. Di ba naman parang, i-break ko ba o hindi? Kailangan lalabas sa bibig so that the Holy Spirit can push you. The Holy Spirit can help you. He will be the one to break the chain. I advise you to pray and pray and pray and pray and fast so that you can break the chain of your connecting to the kingdom of darkness. Come on, everybody. This is deliverance. We need. So the result of spiritual victory, when you are in the valley of the battle, valley of battle, katulad nitong sa 2 Chronicles, 2 Chronicles. Nasa valley ka. Ibig sabihin, left and right, di mo na alam. Habits po ang inyong mga kalaban. Habit 2. Pulling you out not to obey God. So hirap ka, struggle ka. You are in the valley of battles. So ano ang ginawa nila? Nag-ayuno. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. To the left, to the right na yung mga kalaban mo. Nandyan yung inom, nandyan yung sinungaling, nandyan yung nagko-compromise ka. Valley of battle yan. But thanks be to God, if you pray and fast, you will be candidate for a breakthrough, and then that valley of battle will become a valley of victories. Come on. Kaya sabi niya, pagkatapos makipaglaban ng mga Moabite, kasama na ibang mamyonyo, lahat ng grupo kay Jehoshaphat, may taong pumunta kay Jehoshaphat, nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Na yung iba sa atin, hindi na makatayo. Hindi nyo lang kasi nakikita kalaban nyo. Number 1 dyan, yung inyong addiction sa sex. Sabihin mo sa katabi, alam mo ba yung suplado? Sexual addict yan. Kala mo kung sinong stricto, pagdating ng alas 5, umiiba yung mga sekretary, inaano na. Matamaan. Alam mo kung sino ka. Siyempre, nasa gobyerno pa kayo. Pagdating na alas 5, iba na yung tono. Sa umaga, stricto kayo. Natatakot yung mga sekretary niyo pag alas 5, operan nyo na inyong masasakyan. Mag-offer na kayo ng libreng dinner. At kung ano-ano pa. Then sa umaga uli, suplado ka uli. Sabihin mo, kailangan mo ng breakthrough. Mukhang nakakadina ka. Palakpak. Are you blessed tonight? Alright, so let's go straight. Sa kabilang bahagi ng dagat ng patay na ron sila. Tamar, tinawag ding Engridi, natakot si Jehoshaphat, dumulog siya sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi, pag left and right na yung kalaban, di mo na alam, di ka na makahinga. Kailangan ka nang dumulog sa Diyos. At nagutos siyang mag-ayuno. You fast because so that when you fast, hindi mo marinig ang mga chismis, ang lahat ng mga pati flesh mo. Kaya ka nagpa-fast para hindi mo marinig ang kalamnan mo. Dahil ang kalamnan mo, sasabihin, Jay Bagoong! Sarap! Siyempre, hindi mo, kalimutan mo na naman yung problema mo. Sarap kasi, pagkain, nakalimutan na naman. So, walang breakthrough. Naintindihan natin? Kaya yung mga taga-Javier na clan, nakarinig ba kayo dyan? Tuloy-tuloy. Tune in lang kayo dito dahil patuloy kayong mag-aaral ng salita ng Diyos upang kayo ay magkaroon ng kalayaan. Alright? Kaya magtipon ng mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tipon means ito yung ginagawa natin sa church. Tayo po ay nag-join ng ating faith force together. Mas makapangyarihan kasi pag tayo ay isang simbahan, isang grupo na parihong naniniwala sa Diyos. Dudulog tayong lahat. In unity, there is strength.
At tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamayan ng Juda at ng Diyos doon sa harap ng templo ng Panginoon sa harapan ng bagong bakuran nito at nagsabi, O Panginoon Diyos, aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit, kaya na mahala sa lahat ng kaharian at mundo, makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. So you will know a lot about God kapag kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So ang resulta po ay magiging valley of blessing yung dati mong valley of battle. Look at your neighbor. Sino ba tayo noong araw? Ano ba tayo noon? O sino ka na ngayon? O hindi ka nga perfect, pero at least may pagbabago. Dahil ang lahat ng mga nakakonect sa'yo sa kadiliman ay marami na ring naputol. Marami pa ring dapat putulin para tuloy-tuloy ang ating victory. Philippians 4:6-8, dito po ay mag-park, kaya kailangan maaga po kayo tuwing middle week service. Pangalagan nyo naman ito dahil dito kayo makakakain, dito kayo makakakuha ng kapangyarihan. Kung pumunta kayong late dito, anong nakuha nyo? Wala. Baka mamasamain nyo pa yung rebuke at yung sinabihan ka na, late ka na naman. Kaya maganda po na magsunod tayo. Huwag nating gawing 20% ang ating pagsunod sa Diyos. Gawin natin ng 100% dahil 100% ang Diyos. Palakpak. Mahalaga siya sa inyo, bigyan niyo siya ng halaga sa schedule ninyo. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin. Do not worry in anything. Instead of worry, you worship. Sabi niya, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi, nagrireklamo ka pa. Instead na ireklamo mo, abay, dulog mo na sa Diyos. Sabi niya, ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin at pasasalamat. At kung anak tayo ng Diyos, laging pasasalamat ang maririnig sa bibig, hindi reklamo. Amen! Ang anak ng Diyos ay walang reklamo, laging pasasalamat. Pangit man o hindi man magandang nangyayari, pasasalamat. Verse 7. Kapag ginawa niyo ito, sabi ng Diyos, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Peace. Papasalamat ako sa edad ko na ito. I discover na kahit sa gitna ako kahit sa gitna ka ng traffic, may peace ka sa loob. Kahit nasa gitna ka ng maraming problema, sa loob mo may world ka na iyo. Nag-i-enjoy ka sa loob mo dahil iba ang mundo mo. Hindi ka sa labas, dito ka sa loob. Yan po ang sinasabi niya ditong kapayapaan. Anong klaseng kapayapaan? Nasa gitna, in the midst of trouble, you can say, I have peace. Hindi mo ba alam? Ganito, ganyan ang sabi sa'yo. Hindi mo ba alam? Ganyan ka daw, ganyan ka daw. Nakangiti ka. Dahil hindi ka apektado. Yan po ang peace na ibibigay ng Diyos sa atin kapag tayo ay mag-praise and worship. Kaya mag-ingat sa puso ninyo. Pag-ingatan natin ang ating puso. Sabihin mo sa katabi, huwag mong ihulog ang puso mo kahit kanino. Pastor, nahulog ang loob ko. Hindi pulutin kung nahulog. Hindi po totoo yung fall in love. Hindi mo ba naisip yun na fall in love ka? Hindi nahulog yung love. Hindi pulutin kung na-fall. Wala pong fall in love. Ewan ko kung saan galing yan. I'm fallen in love. Na-fall in love ka. Ano nangyari sa love mo? Nahulog. Awanen, love. Amen? Mukhang di kayo mapangiti. Palakpak. Alam niyo, ang kapayapaang ito ay mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo nakakay Kristo na. Katulad niyang marami kayong may trabaho kayo in the midst in your workplace, talagang maraming chismisan, maraming intrigahan, nakangiti ka sa loob dahil mayroong nagugwardya sa puso mo diyan. Kahit ano pa ang sasabihin nila, nakangiti ka lang sa loob.
Dahil may peace ka na binigay ng Diyos sa'yo. Dahil nasa kay Jesucristo ka na. Hindi, pag nakarinig ka ng salita ng kapatid mo, naku, mag-ano ka rin. Bubumbahan mo rin sila. Sabi ng Lord, hindi mo ba alam na binigyan na kita ng kapayapaan? O, yung mga chismis, hindi na yan para sa atin. Sa kanila na lang yan. Huwag ka naman makipaglaban pa ng chismisan. Ibigay mo na sa kanila ng buong buo. Palakpak. At pag-iisip dahil kayo na kay Kristo. At ang kapayapaang ito, ang peace na ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yan sabi ng tao, ikaw para kang wala kang utang. Pareho lang yung sweldo natin. Ikaw nakangiti ka na parang wala kang problema. Samantalang kami dito. Yun ang wonder. Ang nagtataka sa'yo. Bakit parang, parang hindi ka nag-i-exist sa mundong ito? O, time na yan, sasabihin mo, meron kasi akong kapayapaang hindi maintindihan ng tao. Bukod dyan, sabi niya yung kapuri-puri lang daw. Sa verse 8, bukod dyan, mga kapatid, sa pananampalataya. Pag nakarinig kayo ng mga salita na hindi maganda, huwag niyo nang pansinin. Instead, magigib kayo ng tubig, maligo. Hello? Layo, ano? Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Mabuti ba yan? Hindi mabuti yan. Huwag mo nang isaisip. Sabi ito. At kapuri-puri, yung mga bagay na worthy, mga bagay na mahalaga, nakakasaya, yun ang dapat mong isipin. Bagay na totoo. Huwag na yung mga lie. Marangal. Anong marangal? Marangal. Trustworthy. Mukhang yung iba, hindi nag-aaral. Trustworthy. Sabihin mo sa kata, siguro absent ka nun, tinuro ng Pilipino. Matuwid. Righteous. Malinis. Cleanliness. Maganda. Beautiful. Lahat ng maganda, malinis, may halaga, at kanais-nais, beautiful to look at, doon lang. May kanta, doon lang. May kanta tayong sa langit, doon lang. Ano ba meron sa langit? Ito. Walang COVID sa langit, walang mikrobyo, walang chismis, walang pornography, walang kasinungalingan, walang itcha-prank, walang dayaan. Doon lang. Yun ang gusto ng Lord. Sana ngayong gabi, doon lang ang iniisip natin. Tumayo tayong lahat, so na-over na po ang aking time, but I believe sana pagkatapos nito magkakaroon na kayo ng breakthrough sa inyong panalangin. Kung kayo ay naka 10 minutes, medyo gawin nyo naman ng 20 minutes. Parang awa nyo na para naman sa sarili nyo. Gawin yung 20 minutes, kayo ng clock dyan. Okay, 20 minutes para sa iyo, Lord. Wala akong gagawin kundi purihin kita, sambahin kita. Magbabasa ako ng salita at sasabihin ko sa iyo, sisingilin kita ng iyong mga pangako. Siguro naman, makita mo, yung 20 minutes ay hindi kasya. Pag wala po talagang target ang inyong prayer, kahit isang minuto, napakahaba na yan para sa inyo. Kung alam niyo manalangin, tayo po ay merong live stream tayo about prayer. I-review nyo lang para magkaroon kayo ng marami pong type ng panalangin. Pag alam nyo inaaway kayo, mag-rebuke naman kayo. Kayo na may inaatake ng demonyo. Salamat Panginoon, salamat Panginoon. Hindi yun po ang dapat doon. Parang gamot yan eh. Alam mo, sakit ang tiyan mo, sakit sa ulo yung ininom mo. Hindi walang mangyari. Are you blessed? Dito po sa Equipping the Saints, tinuturuan tayong gamitin ang tama sa tama para madali ang ating paglago bilang Kristiyano. Breakthrough. Tonight, I want you to lift up your hands.
Magkaroon tayo ng breakthrough. Kung di kayo sanay sa pagtataas ng kamay, sanayin nyo na. Itaas nyo pa. Ganun na ibig sabihin ng breakthrough. Baliktarin nyo lahat ng mga nangyayari na hindi maganda. Kaya walang kalatoy-latoy ang ating mga araw dahil hindi po tayo nagkaroon ng breakthrough. Pray. Pray. And somehow you can fast later para makarinig kayo sa salita ng Diyos. Sa boses ng ating Panginoon. He's the God who directs, who protects. Pero yung mga yung sinasabi nating provision, direction, protection, ay hindi natin yan ma-enjoy hanggat hindi natin naririnig ang boses ng Lord. Ang Diyos naman ay hindi nangungusap sa mga demons. Tandaan natin. That's why get rid of demons in your mind. Because hindi ka makakausap ng Diyos. Ang Diyos ay nakakausap niya ang kanyang sariling mga anak na tumatayo at lumalakad sa righteousness. Panginoon, maraming salamat po sa breakthrough. Sa gabing ito, turuan mo ako, banal na Espiritu. Paano ko po ma-break ang mga parang litanya na sa buhay ko? Mga tradisyon, mga habit na hindi kaaya-aya sa inyong harapan. I want them to be break by the power of your anointing to break the yoke of bondage. I am now doing my self-deliverance, for I know I'm a child of God. Maraming salamat po, Panginoon. Banal na Espiritu ng Diyos, narito kayo para ako ay bigyan ng kalayaan sa mga naghahawak sa akin. Naniniwala po ako na kayo ay narito at gusto mo akong bigyan ng kalayaan sa mga nagpapahirap sa akin. Tulungan niyo po ako, Lord, sa aking prayer and fast. Hintayin ko ang inyong hudyat. Kailangan kong marinig. Kailangan ba akong mag-fasting, Lord? Ako ay magpa-fast dahil kailangan ko ang inyong grasya para ako ay maka-obey. Banal na Espiritu ng Diyos, maraming salamat. Magmula ngayon, kayo po ang aking susundin. Turuan niyo po ako. I-guide niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng magandang strategiya para magapi ko ang aking sarili, ang kalaban, at ang mundo. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Kung hindi niyo pa po natanggap si Jesus na kung siya nga ang pinadala ng Diyos para magkaroon kayo ng breakthrough, kayo ay dadalhin sa kabila. Kung tayo nandito sa lupa, kahit nandito pa tayo sa lupa, bibigyan tayo ng experience ng banal na Espiritu, ngunit sa pamagitan ng pananampalataya natin na kasama si Jesus. Kaya kailangan kasama po natin si Jesus. Pero bago yan, dapat po tanggapin natin ng buong puso dahil kapag hindi natin siya tinanggap, natural, wala po tayong access. You need access for that name. Ang pangalan ni Jesus, ang lahat ay nakakapagsabi, ultimo demonyo. Ngunit kapag hindi ka nabigyan ng access, hindi mo rin naman magamit. Only God can give you access by saying or confessing that Jesus died, but He rose again. Napaka-importante po na pinaniwalaan ninyong namatay siya, ngunit siya'y nabuhay na muli. Dahil ayon sa Bible, kapag kayo ay nag-confess niyan at pinaniwalaan ninyo na siya ay nabuhay na muli, then sa Kanya bibigyan sa'yo ang access mo sa pangalang Jesus. Tanggapin po natin siya. Kung ito na nga ang panahon para sa iba, buksan po natin ang ating mga puso at isipan at pakisunod po. Panginoon, maraming salamat sa inyong bugtong na anak. Naniniwala po ako na ako ay makasalanan. Hinihingi ko po ang inyong kapatawaran sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na aking tatanggapin ng buong puso. Pangalang Jesus ay aking tinatanggap bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Namatay ka at nabuhay na muli upang ako ay iligtas, bayaran ang aking mga kasalanan. May iba parang religious, kung ano-anong mga ginagawa.
Pwede ba tayong pumirmi muna, mga kapatid? Kasi ang Holy Spirit po ay gusto na sanang pumasok sa atin, yung ating mga kamay kung saan-saan pumupunta. I want you to go straight kasi naawa ako sa inyo. Pwede kayong pastor pero hindi pa pumasok yung Holy Spirit. Ulitin po natin. Banal na Espiritu. Nandito kayo. I respect and honor you. At inihiling ko po, kayong maghari sa aking isipan, puso, at katawan. At kung totoo kayo ang hari, kontrolado niyo ang aming mga kamay, ang aming mga galaw, at malalaman ng ibang tao na kami nga ay tagasunod mo. Maraming salamat. Ako po ay access sa pangalang Jesucristo na magdadala sa akin ng aking kaligtasan at ng aking buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Alright. Dito na po tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. I hope tonight magkaroon na tayo ng breakthrough. Buong puso, walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na Breakthrough! kahihiyan Kahihiyan at at kasalanan ko. Inawi ng lahat ng liwanag mo. Magpakailanman puso patingin itutuon sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Break the chain! Malaya na, hey, hey. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin.
Amen. Magandang gabi sa lahat.